Ano ang ayaw maparealize sa'yo ng society? Na magulang mo ng paaralan o religion o kahit ano pa yan, ng gobyerno ng society. Ito po ay ang katotohanan na hindi mo talaga at hindi necessary para sa mga lalaki ang pumasok sa relasyon. Bakit? Ang relationship po, babae lang naman talaga ang may kailangan yan, yung attachment, yung service, yung provider, yung security guard. Ang relationship, babae lang po ang may kailangan yan. Nakadesign yan para sa benepisyo ng mga babae. Hindi yan para sa iyo na lalaki. Isang magandang araw na naman, Red Pill Community. Welcome once again to another episode of the Red Pill PH TikTok Podcast. Kung gusto mo ang mga ganitong napapanong topic, huwag na magdalilangan na paki-share, paki-hit na yung follow button. Meron po kaming YouTube channel, The Red Pill PH. Pakibisita, like, share, and subscribe. Without any further ado, brothers, sisters, tara na, umpisahan na. Wala ka ba napapansin na mula pagkabata mo, lagi kang tinuturuan na, maging man up ka, maging real man ka, manligaw ka ng babae. O ikaw, mag-aral ka na maigi, mag-asawa ka, providean mo yung babae, mag-anak ka, bigyan mo ng anak yung babae, buhayin mo ang pamilya mo. Pero kung pag tinignan po ninyo ito in a bird's eye view, kanino? Sino ang nagbibenepisyo? Ikaw o yung babae? Right? At saka yung bata. Sila, yung babae. Right? Ikaw wala ka. Disposable ka. Ano ang ayaw ng society, ng magulang mo, na paaralan mo at lahat ng gobyerno na ma-realize mo? Ito ay ang katotohanan, hindi talaga tayo nakadesign na pumasok sa relasyon. Bakit? Tayo po mga lalaki ay mga polygamous talaga. Ang trabaho natin is to protect the nation and to procreate. Pero napakalaking pagpapala to para sa society at para sa mga babae na napapasunod nila ang mga lalaki. Binibrainwash nila mula pagkabata ang mga lalaki para pumasok, manligaw at pumasok sa relasyon. Pero kung titignan mo, wala silang napapala. Conditional yung pagmamahal na makukuha nila kasi kung hindi nila mamimit yung lahat ng standards at criteria ng mga babae, hindi susuklian yun ng babae. Wala ba kayo napapansin ang babae? Hindi po sila, ni wala kang makita na babae na nagkusa, na nag-volunteer na magmalasakit sa lalaki. Wow! Siya pa mismo yung may gustong, magsimula ng relationship sa lalaki, manligaw. Wala. Kung may makita ka man, napakaliit na porsyento nun. Pero bakit, ang magandang tanong nito, bakit yung mga lalaki, palaging ganito yung nire-record sa kanila ng society. At kapag pag wala ka nito, pag wala kang relasyon, pag hindi mo ginawa na mag-simp, manligaw sa babae, bakla ka, talunan ka, mahina ka. I mean, sino ka para sabihan mo ko ng ganyan? Kung ayaw ko na ibigay yung mga panahon ko, yung time ko, yung kita ko, yung effort ko, lakas ko para sa babae, required ba ako na gumawa niyan? Kabawasan ba yan sa pagkatao ko kung ayaw kong gawin yan dahil hindi naman ako nagbe-benefit dyan, at kung gawin ko man yan, hindi patas kasi nga ang relationship naka-tailored lang sa pabor ng babae? Pag hindi ko ba ginawa at pag hindi ba ako sumunod dyan, that means ba masama ako? Sino ka para husgahan mo ko ng ganyan? O scammer ka, putang ina ka, niloloko mo kaming mga lalaki para mag-simp sa babae, para kalimutan ang sarili namin, para pakinabangan kami ng society at ng babae. Damn! Right? So dito pala makikita, marami po tayong pinapaniwalaan na mali-mali. Marami tayong mga sinusunod na kultura at nakasanayan na kagawi ang tradisyon na hindi na-challenge, na makasarili nandun sa babae lang. Hindi mo alam yun. Kung hindi dahil sa channel na to, hindi mo yan marirealize, brother. Alright? Ano ang ayaw malaman mo, right? Ano ang ayaw nilang malaman mo ng society, ng paaralan at lahat ng mga tao? Ito ay dahil hindi naman talaga record ang lalaki na kumumit sa babae. Hindi tayo naka-hardwired sa kadramahan, sa romantic, sa pangmatagalan talaga. Kasi normal talaga sa ating mga lalaki ang nawawala ang interes sa babae. At normal sa atin na na-attract at mag-procreate sa ibang babae. Pero
Ang maganda nito, na-brainwash nila tayo na maging manatiling loyal sa babae, providean mo, buhayin mo. Pero ang isang nakakaintriga nito, walang rule ang babae. Wala silang rule na ipinataw sa babae. Kapag ayaw na sa'yo ng babae, kapag sawa na siya sa'yo, o kaya nagtaksil siya sa'yo, absuelto siya. O kaya kailangan mo siyang intindihin. Damn! Anong klaseng society itong ginagalawan natin? Kailangan ba talagang relasyon? Hindi. Hindi siya required. To be honest nga, hindi naman talaga yan yung kaligayahan nating lalaki. Kaya lang po tayo na pepersang pumasok dyan is thus because of social judgment and shaming. Dahil inimbentuhan nila ng rule ang society na kapag wala kang girlfriend, wala kang asawa o kaya ayaw mong pumasok dyan, mahina ka, bading ka, wala ka na patunayan. Ito ang scam na ginagawa ng society sa mga lalaki para mapasailalim sila ng kontrol. Ang tunay na kaligayahan ay yung walang kumukontrol sa'yo, walang humuhusga sa'yo, at sarili mo ang sahod mo, sarili mo ang pera mo, sarili mo ang oras mo, walang nagdidikta sa'yo. Walang nagme-mail shame sa'yo, at maa-achieve mo yun kapag ikaw ay hindi papasok sa relasyon dahil hindi naman required. Lalaki ka. So that means yung relationship, babae talaga ang may kailangan yan. Sila ang naka-wired sa affection na kailangan nila, sa attention na kailangan nila, sa protection, sa financial, sa lahat ng benefits. So that means hindi naman talaga yung relationship, di yan romantic love, yan na scam sa ating mga lalaki. Alright? Ano ang kailangan namin, coach, kung hindi pala namin kailangan ng relasyon? Ang kailangan mo, alam mo kung ano, yung kasamahan, kalipunan ng mga kalalakihan na malaya. Kayo-kayo ang, nag-i-enjoy sa buhay, nagsishare ng mga hobbies, nagsishare ng mga skill, nagtutulungan. Hindi kayo dapat nagpapatayan at nagkukumpit para sa babaeng gago na makasarili, na pinagkukumpit-kumpit kayo mga lalaki, magpatayan kayo dyan. Tapos sila, nakaupo sila sa trono, proud na proud sila na pinagkukumpit sila ng ng mga lalaki. Hindi natin kailangan ng relationship eh. Kagaguhan yan. Bakit? Tignan mo, from a bird's eye view. Relationship, pero ikaw tagagastos ka, tagasilbi ka. Pag wala ka ng pakinabang o hindi mo na ma-meet yung criteria, tapong ka na. Pag may mas gwapo kaysa sa'yo, mas mapera, mas mataas status, no choice yung babae, basura ka na. Lipat na agad sa iba. Ang relationship, ang katotohanan na hindi nila sinabi sa'yo kahit kailan is that hindi yan para sa'yo na lalaki. Para yan sa mga babae, at ang ayaw nilang ma-realize is that ayaw nila na yung mga lalaki lumaya at magdesisyon sa sarili nilang kalayaan. Nire-record nila na mag-asawa yung mga lalaki para mapakinabangan ng society at ng babae, para dumami rin. Oo, walang problema ron. In my mind and in my heart, tama naman. Pero masyado siyang manipulative at selfish kasi pinakinabangan na kayo, ni hindi man lang kayo ni-reciprocate, ni hindi man lang kayo kahit kailan na-appreciate. Ang kailangan mo yung kalayaan mo, yung hobbies mo, yung sarili mong oras, yung pera mo. Kailangan mo ng mga kasamahan ng mga kalalakihan, ng mga gising MGTOW, red pill, manosphere. Kailangan mo mag-enjoy sa buhay. At ang katotohanan is that ang relationship, yan pa nga ang nagpapalungkot sa mga lalaki. Kasi nga, paano? Wala ka namang upper hand sa relationship sa dating. Kasi nga, record ka naman ligaw, record ka na mag-effort. Samantalang mga babae, nag-aantay lang, nagpaparami ng option. So, yan yung scam. I hope na naiintindihan po ninyo ang ibig kong sabihin. Ayaw nilang ma-realize mo yun. Kasi nga, nire-record ng society na magpakasal at manligaw at mag-simp ang lahat ng lalaki para sa kapakinabangan ng babae, para magparami at para gamitin ng society. Maraming salamat po. Like, share, subscribe.